Hello everyone! Welcome to Pages and Paces. I'm Jenna. And I'm Clarice, and this is Pages and Paces. Stories we read. The lives we live. You wake up, someone needs you. Gumawa ka ng breakfast, again, someone needs you. Nakaupo ka lang ng literal na 2 minuto, maya-maya ayan na naman, someone needs you. Nag-laundry ka kahapon, may bagong laundry ka na naman ngayon. Binasa mo yung same book for the 11th time. Sinagot mo yung same questions na sinagot mo na rin kahapon. Pero hindi ka pa done. You are never done. Ayan, so if you are in the small kids stage right now, we see you. Yung season na lagi kang kailangan, lagi kang on, lagi kang nagbibigay. And some days, you go to bed thinking, may nagawa ba ako ngayon? May kwenta ba yung lahat ng ito? Oo, and honestly, a lot of moms think na yung real work, nagsa-start siya later. Alam mo yon, pag nasa school na yung mga anak mo, I mean, nasa college or high school na, o kaya pag kaya na nilang makausap ng maayos. Like, that's when it counts. But here's what we want to talk about today. Yung time na maliliit pa sila, that is actually the most critical window pala. Yung habit forming, the values na na-absorb nila, yung sense of safety na nabibuild during this stage, lahat yon nangyayari ngayon. Ayan, so in the middle of repetitions, in the middle of exhaustion, in the middle of feeling like a human napkin, alam nyo, you are building something. Something you cannot see. Something that will outlast you. She didn't know she was building an empire. Ito nga ang sinasabi sa mga mothers. Pero alam nating lahat bilang mom, yes, we are building an empire. And kayo din, mga moms na nakikinig sa atin ngayon. Welcome to Pages and Faces. I'm Jenna. and I'm Clarice, and this is Chapter 8. The empire that nobody talks about. When we say empire, we don't mean power over people. We mean the kind of influence that shapes who people become. And Andreola says that it's exactly what a mother does every single day. Walang title, walang sahod, walang palakpakan. So ano ba ibig sabihin talaga ng empire? What does really empire actually mean in the context of motherhood? So when I first heard this framing, the mother is building an empire, I honestly laughed. Parang ano ba to? Parang anong empire to? Ano ba yung kine-create ko? Pero kasi yung buhay ko isa about laundry, paglilinis, magligpit ng toys, mag-prepare ng food. So, but then, I really thought about it. And sabi nga, historian trace nearly every civilization's rise or decline back to the health of its family units. So, di ba, sa AP rin natin, di ba, talaga yung, first unit of the community is family. And at the center of that family unit, across nearly every culture studied, is the mother. What she values, what she teaches, it scales. It multiplies, it literally becomes culture. Oo, alam mo, naalala ko dito, meron tayong natakil sa book na Motivate, yung Roman Empire. Yeah. Na di ba napakalakas ng empire na yon, pero nag-decline din. And ang cause is family. And syempre alam naman natin, ang mothers talaga is napakalaki ng role na ginagampanan sa family. And dito nga sa book focus natin today, yung mother culture ni Andreola. Sabi nga, mother is not on the sidelines. Like, yung parang iniisip natin na hindi naman malaki yung role natin eh. Pero, hindi yun totoo. The home you're running right now, that is civilization. That is where it starts. And ito naman, why doesn't the world tell mothers how powerful they are? Kasi di ba madalas, power nga is minimeasure natin to sa output. Pero dito, power that can't be measured get dismissed. Kaya hindi natin alam mga mothers na napaka-powerful ng role natin. You can put a number on what a mother does. Alam nating lahat yan. Walang words na makakapag-describe sa lahat ng binibigay ng isang ina. And in a world that only counts what it can count, mothers get overlooked. And eventually, hindi na rin sila naniniwala sa sarili nila. Alam mo, sabi nga sa study, pag daw sinuweldohan ng isang ina, ang isang nanay,
Sa pagiging teacher, Sa pagiging lahat. cook, pagiging nurse, lahat na counselor, manager na ginagampanan niya sa family niya. Ang annual salary daw niya ay $112,000. Wow. Tapos kinumpute ko yan. Sa 60 How much? na lang, pag tinimes ko sa 60. Ang sweldo ng isang buwan ng isang ina ay dapat kalahating milyon Wow. peso. Kung tutumbasan mo ng halaga. Pero alam natin na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga, di ba? Ang gawain ng isang ina. So, yun yung tunay na cause, di ba? Pero moms stop believing in their own impact. And that is the most dangerous thing pala. So that's exactly what this episode is for. To give it back. To say you have the more power than you know. And it's time you actually knew it. Sabi nga ni Karen Andreola, sa mother culture, the mother is the first teacher. So what she teaches in the home will echo through generations. Apakaganda nun. Ito, bilang mother, tayo daw ay atmosphere architect. So ano ba ibig sabihin nun? Sabi ni Andreola din dito sa book niya na Mother Culture, tayong mga mother, isa tayo sa nagsaset ng atmosphere sa bahay. Hindi yung rules ha, yung atmosphere. Yes. At ito, alam na alam to ng lahat ng nanay, di ba? Kasi yung tone mo, yung Yes. emotional weather na binibigay mo sa buong bahay. And kadalasan din natin to nare-realize kasi nakafocus tayo sa task natin, yung gagawin natin, matapos natin. Hindi natin alam na ganun kalaki yung impact natin sa bawat araw. So ano ba meaning nung what is the atmosphere of your home right now? At paano natin nasabi na ang mga nanay ang gumagawa niyan? Ito yung tanong na kailangan nating sagutin. If someone walk into my home right now, just to feel it, hindi para i-judge, ano mararamdaman nila? Diba? And honestly, kapag tinanong ko talaga yan sa sarili ko at in-internalize ko, kailangan kong aminin na yung atmosphere na yun sa bahay ko, galing sa akin yun. Yung for better or for worse, kung maganda yung mood ko, magaan ang pakiramdam ng mga tao sa loob ng bahay namin. And alam niyo, sinusuporta ng research na yung primary caregiver pala sa isang bahay, talagang napapass on niya yung emotional energy niya sa kanyang mga bata at nakaka-affecto sa hormone pala ng mga anak natin, sa level ng stress hormone nila, yung ability nila to self-regulate, and even sa academic performance nila nakaka-apekto dito. Kasi sino ba naman talagang tao ang magiging at ease kung yung pakiramdam niya may tension sa Yes. bahay, yung vibe sa bahay ay hindi maganda. Naging galit, masungit si mother. So, kailangan din, factor din yan para sa emotional development ng ating mga anak. Ayan, so yan yung realization natin that I am the weather of my home. So, di ba, kung ano yung mood mo, yun na rin yung magiging mood ng bahay. It was both humbling and empowering because it means I actually have more influence than I thought and I can use it for good or for worse, di ba? The power of a calm mother, what it does to a room, ayan. So, there are days when I walk in actually calm, not performing calm. Yung totoong calm ka talaga. And I can feel the whole house exhale. Parang relax na relax ang mga kids, pati asawa ko relax. Oo. Ayan. So like something resets. And I used to think that was coincidence until I realized, ito na laman natin sa ating pag-google sa may theory daw. So polyvagal theory by Dr. Stephen. Sabi, explains this. When a mother is regulated, her children's nervous system co-regulate with hers. You are literally a biological anchor for your children's sense of safety. Hindi yan metaphor. That is actual physiology. Ayan. So, galing na yan sa theory. Ang galing kasi syempre connected pa rin pala sila sa atin. Yes. Kahit nakalabas na sila, Yes. very Ang connected pa rin galing. sila sa atin. Ang galing ng creation ni God. So, your peace is not just good for you, mga moms. Hindi lang siya para sa atin. It's a gift you're literally giving your children's nervous system every single time. And ito naman, you can't give what you don't have. Sa days na anxious tayo or meron tayong mga unresolved issues, syempre hindi naman mawawala yan. Pero nararamdaman din to ng buong bahay natin, ng mga pamilya natin. And that used to make me feel so guilty.
Siyempre kasi nakaka-guilty din naman, di ba? Yung knowledge na yun, na-empower ka, pero may guilt din nun kasi hindi ka naman palaging calm, hindi ka Yes. palaging relax. Until I stopped seeing it as a failure and started seeing it as a reason to actually take care of myself. Kasi, hindi lang ikaw yun eh. At saka yung pagiging calm nga, hindi lang naman pagkaganda ng health ko yun. Na-affect din yung health ng Yeah. buong Ang family. lahat masaya, di ba? So yun. So, that is why this episode at yung susunod nating episode matter. You cannot be the atmosphere your family needs if you are running on empty. Taking care of yourself is not separate from this. It is this. So, hindi porket inisip mo yung sarili mo, naging selfish ka na. No. Kasi taking care of yourself is also taking care of your family, your children. Sabi nga ni Karen Andreola sa Mother Culture, a peaceful mother is one of the greatest gifts a family can have. First teacher and the most lasting one. So before any school, before any teacher, before any curriculum, there was a mother. What happens in that first space shapes everything that comes after. She is the world. Yung unang mundo ng bata. A moment you realize the weight of what you carry. So ito mag-share tayo ng moment. For me, hindi siya dramatic moment. Walang mga crying scene, walang mga emotional scene. It came through homeschooling, through the books na pinabasa natin, di ba, as a cluster, as a parent. That's where I first really understood how enormous a mother's influence actually is. And honestly, nabigatan ako. Like, the weight of that hit me hard. Kasi, di ba, pag nalaman mo yung impact mo sa anak mo, at back siya ng research, may tendency ka na ma-burden. Pero what brought me back was the Word of God. The reminder that God didn't accidentally assign this to me. Pinili niya ako for these specific children. Sa lahat ng mga anak natin, inassign tayo ni God in this specific season. Yes. And if He assigned it, He will empower me for it. So yun yung naging comfort ko. That shifted everything. From a weight I carry alone to a calling I walk in with Him. Tama yun. And that's the difference between burden and calling, isn't it? Yes. Di ba parang inaano natin na laging sinasabi natin, yung motherhood is a calling, hindi lahat tinawag. Pero yun nga, naging calling siya pero nagiging burden na minsan sa atin. So the task might be the same, but who's walking it with you, that changes everything. So what have you already taught your child that no school ever taught? Dito naman tayo sa ano ba yung mga tinuro natin na hindi ito maituturo kahit nino man or sa labas man. So when I think about what my child has learned from me, not from the book, not from the teacher, just from watching me live, I think the most important thing I pass on without realizing it is yung love niya when it comes to reading the book of the Bible. Parang siya mismo, nung times na ako nagda-devotion, medyo maliit pa siya, sinasabay ko lang siya. Kunwari, magbabasa siya kahit hindi pa siya nakaka-read. Now na nag-read na siya na ang nag-encourage naman sa akin para mag-devotion ako. Kasi mas siya na yung talagang discipline, talagang everyday, every morning. So, sabi nga dun sa ating Harvard Center on the Developing Child calls the first 5 years the most critical window for the brain architecture, di ba? So the number one factor daw, serve and return interaction, the back and forth between caregiver and child. So ikaw yun. Or yung kung meron kang inatasang caregiver. So not screens, not curriculum, just you, present and responsive. You've been doing the most important developmental work of your child's life. So probably walang alam ka na ginagawa mo na pala yun. Hindi yun yung napaka-sophisticated ng brain development work. Pero hindi natin alam na bilang isang ina, pag nag-show up ka, pag inalagaan mo yung mga anak mo, nakipag-usap ka sa kanila, naglaan ka ng attention sa kanila, ginagawa mo na pala yun. Yes. Walang bayad, walang degree na kailangan. Just you showing up. And ito, values aren't taught, they're caught. Lagi natin itong naririnig, di ba, na kahit ano pang sabihin natin sa mga anak natin, kung hindi naman nila nakikita na ginagawa natin to, wala ding siyang sense. Yes. And ito, I can tell my kids na magpakabait kayo, maging honest kayo, maging brave kayo,
Pero ang nagpo-form talaga sa kanila ng mga bagay na to, hindi yung nakikita nila sa akin. Yung hindi yung sinasabi ko, kundi yung nakikita nila sa akin. Like ito, naalala ko before, kapag may tumatawag, tapos ayokong sagutin yun, or may tao sa labas, tapos sabihin mo wala ako. Diba? Yes. So it's one form of modeling na napaka-importante at this stage ng mga anak natin. So parang isipin nila tama yon. And ito nga, sinasabi din sa research na na-absorb talaga ng mga kids yung values through imitation of people. Lalo na kung kanino sila attached, kung sino yung naiiwanan mag-alaga ng mga bata, na-absorb nila. So yung values natin, na-download pala yan silently and constantly sa ayaw at sa gusto natin ng mga anak natin. So the question is, ano ba yung nakukuha nila? So sana nga maganda. Yes, diba? So let's naman na baka sila na discourage. It's not perfection. It's just authenticity, di ba? So kung nagkamali tayo, mag-sorry tayo sa mga anak natin, sabihin natin hindi yun good example. Pero yun, as much as possible, let's be a good model, di ba? So which means the way you handle disappointments, the way you talk to people sa mga restaurant, di ba? Sa mga waiter, to other people, the way you treat yourself. All of that is curriculum na. So, whether you plan it or not, yun yung natuturo na natin sa ating mga anak. So, ito naman, the mother as the child's first picture of God. So, di ba, tayo nga kasi madalas makita, di ba? Sinasabi nila na yung mga father is a father image ni God naman. Pero tayo yung unang nagtiteach kung paano yung, ano ba yung papass on natin about kay God sa kanila. So, medyo mabigat to, pero maganda. So beautiful. A child's earliest understanding of love, safety, forgiveness, being known, all of that forms first through the mother. So, di ba, kung ano yung nakatanggap natin from God, yun yung ipapasa natin. The way I love my children is the first theology they ever received. Alam mo, nung na-realize ko din yan, talagang mapapadasal ka talaga kay God. Manghihingi ka ng wisdom, di ba, from the Holy Spirit. Kasi, magiging inspiration mo din siya to love them better. Kasi yung kung ano nga yung nire-reflect mo sa kanila, yun yung magiging perception nila kay God. And syempre, dapat not out of pressure pa din yan, but out of hope na in-entrust sa atin to ni God. In-entrust sa akin to ni God. Ibig sabihin, kaya ko, i-empower ako ni God. Ayan. And sabi nga din doon sa book na, again, mother culture, no one has more influence over a child's character than the mother na present in the ordinary moments of life. Ito naman, generational reach, further than you know. Kasi nga, di ba, iniisip natin empire, paano ba yan? So, hindi lang tayo nagre-raise basta ng mga bata. Sineshape natin yung future parents na magiging yung mga anak natin one day kung magkakaroon man sila ng sarili nilang pamilya, which means you are already touching grandchildren na hindi mo mamimit. Posibleng hindi mo mamit yung mga kaapu-apuhan mo. Yun pala yung empire. It goes further than you can see. At sinasabi nga din dito, di ba, the generational reach of what you do today. Alam nyo, I had this moment where I thought yung patience na pinipili ko ngayon, sa pang-araw-araw ng buhay, yung gentleness na nilalabanan mo, pinipili kong maging calm, pinipili kong maging good model, even when you are exhausted. Yung pala, hindi lang yun para sa anak ko. Para yan, it will go forward into people I will never meet. And yung naisip ko noon, parang lumaki yung lahat. Yung purpose, yung goal na meron tayo. And sinasabi nga din sa research, natawag pala to na epigenetics research, na meron talagang intergenerational impact. Pwede siyang trauma, o pwede ring vision. Oo, magkasama yon. Yung mga emotional experience na yan, na nakikita ng mga anak natin sa atin, or na-pass on din sa atin, nung mga last generation na pinanggalingan natin. Napupunta yan doon sa mga susunod na henerasyon. And ang maganda dito, kung yung trauma napapas, yung healing napapas din. So yun yung blessing doon, na a mother who breaks a cycle of anxiety or harshness, tapos pinilit niyang magbago through God's grace,
mapapasa yon sa mga anak niya. You are rewriting the code, hindi lang para sa mga anak mo, pero para sa mga i-raise din nila. Yes, apakaganda, di ba? And that is not small. Kasi inisip natin, ang liit na bagay, paglaki na lang, saka na lang sila i-discipline. So that is the one of the most profound things a human being can do. And you're doing it right now. Today, in an ordinary day, di ba? So, sinabanggit mo kanina, breaking cycle. So, breaking a cycle is one of the most powerful thing a person can do. So, paano ba to? If you grew up in a home where something was broken, and you are choosing differently with your own kids, that is one of the hardest, most heroic things a human being can do. So, as a mother, di ba, na pinipili mo na ito ay hindi mo nagustuhan or traumatic sa'yo, hindi mo to ipapasa. Parang, kasi lumalaban ka, laban sa lahat ng natutunan mo na, or na tinuro sa'yo. So, parang, kunyari, and it takes courage, di ba? Or tsaka talagang humility rin, humbling experience. So parang, di ba parang sa ano lang na, bakit ako magiging mabait sa anak ko? Ito nga yung, Ganito ako lumaki, ganito ako pinalaki. So ganito ko rin sila didisiplinahin. Pero dahil nga ayaw mo na yun, iibahin mo siya. You can break the cycle. And it takes more courage than most people will ever know because you are healing something while also raising someone. Sabay, hinihil mo sarili mo, ayaw mo mapass on yun, na ang hirap dun, di ba? Kasi may pinagdadaanan ka rin, pero you have to process it with the help of God, syempre. Yes, true. And so, what do you want to still be true 3 generations from now? So, kayo tanongin nyo rin to sa inyong sarili, pero tayo, let's answer it na, ano yung gusto mong after 3 generation, ganun pa rin? Yes, dito, no, parang, syempre, I want na hindi lang matapos sa akin yung knowledge of God, yung relationship with God. Yun talaga yung napaka-importanting maipass on natin, di ba? Like yung nangyari sa generation ni Joshua na I know na-share din natin sa mga past episodes natin, past chapters, na nawalan sila ng relationship kay God, na nawalan sila ng knowledge sa character ni God. So ako, I hope na sa mga 3 generations more, mapass on yung relationship talaga kay God. Yes. So, alam mo, dun kasi malalaman kung na-pass on yun yung talagang magmamatter at yun yung gagawin natin. Yun yung mas po-focusan natin. Diba? So, pag sinagot natin yung sa sarili natin, ano ba yung gusto natin? After so many generations, or kahit 3 generation lang, diba? So you actually, relationship with God. So, siguro ako rin relationship naman to add relations to other people din. Kasi kung di ba maka-Diyos ka, magiging makatao ka rin. Yes, it will flow. Yes, di ba? Magiging mabuti ka. Wala kang problema sa kapwa-tao mo. So sabi nga uli sa ating book, the hand that rocks the cradle rules the world. Not through force, but through formation. Ganda nun. Imagine niyo yun, mga moms. Diba? Or yung mga future moms. Yes. From your hand, na kinikradle mo sila habang lumalaki sila. It will actually form something bigger. Ito naman, the empire God sees. The world may not see what you're building. Siyempre, sa buhay ng isang nanay, araw-araw, feeling mo mag-isa kayo, lalo na kung nagtatrabaho yung husband mo or you nag-work ka from home. Pero lahat ng responsibilities, gagawin mo pa rin naman, di ba? But the scripture is full of mothers whose hidden, faithful work changed the course of history. Not one of them woke up thinking, today I will change the world. Yung pagkagising mo sa umaga, yun agad yung view mo. They just showed up, di ba? Tapat, present, nagmamahal. And dito ngayon, meron tayong some of biblical mothers who didn't know that they were building an empire or something greater than themselves. Ito yung mother ni Moses, si Jochebed. She hid her son in a basket. She didn't know na pinoprotect niya yung man who would free an entire nation na gagamitin ni God sa napakalaking mission. She was just a mother trying to save her child. And God used that one ordinary act of love to actually fulfill yung purpose ni God sa nation niya. True. So, she didn't have a strategy. She didn't have a platform. She just had love and desperation and faith. And that was enough for God to work with. Ayan. So, isa sa mga mother yan. And meron pa tayo, like Hannah, Eunice, and Mary. Mothers in the margins who
who shaped everything. So Hannah prayed for a son, and then gave him back to God. Eunice raised Timothy in faith even when her husband didn't share it. Mary said yes to something she didn't fully understand. Wala sa kanila ang may title. None of them gave a speech. They just loved and showed up, di ba? At ginawa lang nila yon for their children. Ginampanan lang nila yung pagiging ina, na natural na ibibigay sa'yo ni God, di ba? Once na nag-ano ka pa lang, nagbuntis ka pa lang, nag-change na lahat yan sa body mo to actually support that life. And ito, they showed up faithful in small things. And God built something through them that they never could have imagined. Kasi gano'n talaga yung pattern ni God, di ba? Gagamitin ka niya kung saan ka nandun. And just trust. And si God yung bahala sa fruit ng lahat ng mga efforts na yun. Yes. Ito, God sees the empire you're building and even when no one else does. Ito na nga yun, di ba? May mga days na parang wala namang nangyayari sa buhay nyo, ganun pa din. Yung mga routine nyo, same pa din, same lang. Tapos lalo na kung pagod ka. Feeling mo unseen yung lahat ng ginagawa mo. Walang nakaka-appreciate sa'yo. And nag-wonder tayo minsan, ano matter ba talaga to, yung mga ginagawa ko? O parang paulit-ulit lang ba to? God is the only audience whose applause actually counts. Ang ganda dun mga moms, kasi, di ba, siya yung ultimate creator natin and we only live to please Him. And when we actually do yung pinapagawa sa atin ni God, that's a very, very good attitude already, yung being faithful, na nakikita niya lahat, bawat small act na yan, every single one. Yes, He sees the 3 a.m. feeding, yung pagpupuyat mo. The patience you choose when you didn't feel it, di ba? The prayer you whispered over them when they couldn't hear you, di ba? Yung pag-pray over nyo sa gabi. None of it is invisible kay God. So nakikita niya kayo. So sabi nga sa Proverbs 31:28-29, her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women have done excellent, but you surpass them all. She woke up and did ordinary things. She didn't know she was building an empire, but she was. Brick by brick, meal by meal, story by story, prayer by prayer. And Mama, that's you. You are building something that will outlast you. Something your great-grandchildren will live inside of. Hindi mo pa alam, but now you do. So before we close this chapter, we want to greet lahat ng mga moms at lahat ng mga nagsisilbing ina Yes. sa kanilang sariling And future moms, Yes, mga future moms. Happy Mother's Day! Bye!